Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan, yes, alam niyo na po yung dapat ninyong gawin, which is sapat na po talaga yan para mas lalo pa tayong magaganahan. Okay? So yun po. So ito, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is gawin mo ito bago ka kumalas sa kanya para magsisi siya. Okay? So ito mga utol, tuturo ko sa inyo yung magandang gawain para magsisi or magkaroon ng guilt or para makonsensya yung partner mo sa'yo. Kung bakit kanya binaliwala, kung bakit man siya nagloko sa'yo. Sa pamamagitan na gawain na ipapakita din natin sa kanya. Kasi kung minsan ay that's why mas lalo kayong nababaliwala na parang hindi man lang nakaramdam na konsensya or ng pagsisisi yung mga partner ninyo na kahit umatras ka. Yung tipong parang nabaliwala ka talaga. Na parang nadadown mo na rin ang iyong sarili. Na kung minsan is yung pakiramdam natin is masyado na tayong mababa dahil sa pinapakita din ng mga partner natin. So sa mga kababaihan kasi, once na iniwan or binabaliwala or let's say nagloko yung mga partner nila, mas lalo pang naghahabol na ito po yung mga maling gawain na nagsisik ng validations, na nagsisik din ng kasagutan sa kung ano man yung mga sumasagabal na katanungan sa kanilang isipan. Yes, which is hinahabol yung lalaki, nagtatanong, uy, bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit nawalan ka ng gana? Bakit hindi ka na nagre-reply? Ano ba yung nagawa kong kasalanan sa'yo? Bakit? Which is, malaking katanungan talaga yung bakit. Bakit meal? Yes, di ba? So kung titingnan natin utol, sa pagtatanong mo na ito, is wala naman tayong nakukuhang kasagutan eh. The more lang natin na binababa yung sarili natin. Na habang nagtatanong tayo is wala namang sumasagot sa atin. So, na kung titignan kasi, pagdating din sa mga partner ninyo, let's say kami mga kalalakihan na nababaliwala namin yung isang babae, and then kapag hinahabol-habol pa kami, is mas lalo lang namin mababalidate na, uy, patay na patay talaga ito sa akin. Na kahit ganito na yung pinapakita ko sa kanya, still bulag pa rin siya. Hindi niya pa alam kung anong mga pinaggagawa ko. Tanong pa rin siya ng tanong sa akin. So ngayon, babaliwalain kita. Na para yung energy na ito ay lilipat sa akin. Mas lalo akong makakampante kapag ikaw ay nagtatanong sa akin. Na sa akin yung energy utol. So diba, pagdating naman sa sarili mo, mas lalo kang kawawa. Hindi mo malang nabigyan ng pagsisisi or ng guilt or ng konsensya yung partner mo na nang iwan sa'yo or bago ka malang kumalas or bago mo ginawa yung no contact rule. So ito mga utol ituturo ko sa inyo yung magandang gawain na para makonsensya rin talaga yung partner mo. Na kahit ako dati utol is naramdaman ko ito. Na kung minsan kasi is love yung habol ko sa isang babae. Pero eventually nakilala ko siya 1 month, 2 months na parang hindi ko pala siya nagugustuhan. May kakaiba pala sa ugali niya. So ngayon yung mangyayari is babaliwalain ko siya. Okay? So pero ito nakaramdam ako ng konsensya na mas lalo ako nagigilty dahil binabaliwala ko na siya eh. Gusto ko man siyang pakawalan pero parang wala akong rason. Kasi pangit din naman na sasabihin ko sa kanya kasi ang pangit ng ugali mo, hindi ko nagustuhan. So ang ginagawa minsan ng lalaki that's why may mga kalalakihan talaga na bigla na lang nagdi-disappear or nang-ghost. Dahil kung minsan is, yes, syempre pagdating sa aming mga kalalakihan, ramdam din naman namin na kami yung may pagkakamali. Pero sa pamamagitan ng pag-atras namin is
Mas mainam na lang po namin yung utol para hindi rin talaga masaktan yung isang babae. Lalong-lalo na kapag na-realize talaga namin na hindi naman pala talaga namin mahal yung isang babae. So ito po yung nangyari. Nung time utol na padahan-dahan na akong nawawala, hindi na ako nagpaparamdam. So ngayon naramdaman na rin ng babae. Yes, syempre alam na alam yun ng babae. Kasi kung dati is responsive naman ako sa kanya, palagi naman ako nagre-reply sa kanya, pero yun na nga kalagitnaan o sa bandang huli is parang nawawala na ako ng gana. So ngayon, ito yung nangyari. Ito talaga din yung pinaka-effective na gawain utol nung nagkaroon ako ng konsensya. Sa pamamagitan ng ginawa niya na hindi malang ako question. Yes. Yung tipong nagparaya na lang siya. Yung tipong tumahimik na lang siya. Yung tipong tinatanggap niya na lang din ang padandahan. So mas lalo akong nakukonsensya utol kasi hindi man lang siya nagtanong, hindi niya man lang ako hinabol. Na kung titignan is parang sobrang napakabait niya. Nag-give way na lang siya eh. Na siya mismo sa sarili niya is kilalang kilala niya yung sarili niya. Na maybe may lalaki talaga na mag-i-stay sa kanya, or maybe may lalaki din na hindi magtatagal sa kanya. So which is tanggap niya utol. So sa pamamaraan niya na yun, na hindi niya malang ako ni-reach out, hindi niya malang ako tinanong, hindi malang siya naghabol sa akin, yes. Nakaramdam talaga ako ng konsensya. Na parang naawa ako sa babaeng yun. Na mas lalo rin akong nagsisisi kung bakit ko nagawa yung mga bagay na yun. Na sana is hindi ko na lang siya niligawan kaysa gawin ko yung bagay na yun na humandong pa. Na umasa siya. And then bigla lang din naman pala akong mawawala. Or mawawala lang din naman pala ako sa bandang huli. Yes, the more kasi na hindi tayo nagtatanong utol, ay mas lalo mo pang mabibigyan yung tao ng question din sa kanyang isipan eh. That's why tinuturo po natin yung no contact rule. Kasi sa pamamagitan ng hindi ka nagko-contact utol, ay napaka-powerful po ng gawain na ito. Sa pamamagitan ng maging silent ka muna. That's the power of silence utol. Yes, kung may pamagat man na kanta na Sound of Silence, yes, may salita din na Power of Silence. So pero ganun pa man, kung titignan utol is ganito talaga ka-powerful. Yung na-actions na hindi ka magpaparamdam or sa pamamagitan ng pananahimik or hindi man lang magsasalita or magtatanong sa partner mo. Kasi mas lalo siyang maku-curious eh. So uulitin ko once na maku-curious yung isang tao, magkaroon siya ng katanungan sa kanyang isipan na hindi nasasagot. That's why naku-curious siya. So ngayon yung sasagot neto sa kanyang katanungan is siya din. Uy, baka siguro sa gawain ko na ito. That's why hindi na rin siya nagparamdam. That's why umatras na rin siya. That's why hindi na rin siya nagtanong. Yes. Dahil siguro sa gawain ko na ito, di ba? So ngayon, mabibigyan mo talaga din ng konsensya yung isang tao. Dahil sa mga questions na umiikot sa kanyang isipan is siya itong sumasagot utol. Ito na po yung tinatawag natin na realization. So diba sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip na dahil baka nagawa o sana nagawa niyang ganito sa mga pagkakamali niya, so this time is dito niya na rin babaguhin yung kanyang sarili. Dahil nakakaramdam siya ng konsensya or pagsisisi. Yes. So ganun po yung mga utol. Ang tanging paraan lang po para mabigyan ninyo ng pagsisisi or konsensya yung isang tao or yung mga partner ninyo, once na binabaliwala na kayo, ay magdahan-dahan na po kayong mag-pull away ng walang pasabi. No questions, no seeking of validations. Huwag na maghabol. Huwag na humangad ng explanation niya talaga. Yes. And then, bigla ka na lang mawawala at saka hindi na magpaparamdam. Dito po talaga magsisisi yung isang tao. Yung tipong nawala ka na kahit may nagawa na siyang kalokohan sa'yo, ay hindi mo malang siya inaway. Yes. Trust me utol
makokonsensya at saka makokonsensya talaga yung isang tao. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. By the way, sa may mga katanungan dyan, just leave a comment lang dyan sa ilalim. Sa mga unang magtatanong ay yes, yan po yung posible nating maa-accommodate talaga na pwede nating sagutin yung mga katanungan nyo dyan. Okay? So yun lang po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.